Sa part 1, nalaman natin ang Bataan ay parte din ng kolonyang Kastila. Ngayon, lilipat tayo sa isang panibagong yugto, ang pananakop ng Amerika. Dahil natalo ang Espanya sa giyera at nagpabayad ng kaukulang halaga para pumirma sa kasunduang tuluyang pagbibigay ng kapangyarihan na ikolonya ang Pilipinas. Lumipas ang 40 years ng kanilang pamumuno, sumabog naman ang ikalawang digmaang pangdaigdig kung saan tumatak ng gusto ang pangalan ng Bataan sa buong mundo. Ang Bataan ngayon ay binubuo ng 11 bayan at ang Abukay ay ang pinakaunang naging bayan. Matapos ang digmaang Espanyol at Amerika noong 1898, napunta sa kamay ng Estados Unidos ang Pilipinas. Ang Bataan bilang bahagi ng Central Luzon at malapit sa Maynila ay agad na nasangkot sa pagbabagong dinala ng Amerikano. Ang mga pagbabago ay katulad ng sistema sa edukasyon, bagong infrastruktura tulad ng mga kalsada at pantalan, pagbabago sa pamahalahang lokal tulad ng eleksyon at pagkakaroon ng lokal na opisyal. Sa simula, ipinakilala ng mga Amerikano ang konsepto ng demokrasya at self-government. Ngunit tulad din ng mga Kastila, nanatiling kolonya ang Pilipinas. At bahagi pa rin ito sa kanilang estrahetikong planong militar ng Estados Unidos sa Asya. Ang mga pulo ng Bataan ay nasa kanluran ng South China Sea at hilagang kanluran ng Subic Bay, malapit sa silangang bahagi ng Manila Bay. Dahil sa nakaharang sa bunganga ng Manila Bay, naging napakahalaga ng Bataan at kalapit nitong Corregidor sa plano ng depensa ng mga Amerikano. Ginawa nilang kuta ang Corregidor at ang ilang bahagi ng Bataan. Nagkaroon sila ng mga kampo, militar at depensa sa dalampasigan. Pinag-aralan nila ang kabundukan at kagubatan bilang posibleng lugar ng depensa kung sakaling magkaroon ng digmaan. Hindi pa alam noon ng mga tao, pero ang geograpikang ito ang magiging sentro ng isa sa pinakamatinding labanan sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong Disyembre 1941, umatake ang pwersa ng Hapon sa Pearl Harbor, Hawaii, at sa iba pang base ng Amerika sa Asya, kasama ang Pilipinas. Mabilis na umatras ang mga sundalong Pilipino at Amerikano mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon papunta sa Bataan at Corregidor. Ang plano ng depensa ay hawakan ang Bataan ng matagal habang naghihintay ng tulong mula sa Amerika. Halo-halo ang mga puwersa. May Philippine Scouts, USAPE, mga lokal na sundalo at mga sibilyan na tumulong sa logistics at suporta. Dito nagsimula ang
Battle of Bataan. Ang labanan sa Bataan ay tumagal ng 3 buwan. Mula January hanggang April 1942. Sa loob ng mga buwang ito, kulang sa pagkain, bala at gamot ang mga sundalo. Maraming Pilipinong sibilyan ang tumulong sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga sundalong sugatan. Pagbibigay ng pagkain at pagdadala ng impormasyon. Maraming mandirigma ang nagpakita ng matinding sakripisyo at tapang kahit alam nilang kulang din sa kagamitan. Sa dulo, napilitan ang pwersa ng Pilipino at Amerikano na sumuko sa mga Hapon noong April 9, 1942. Ito ang tinawag na The Fall of Bataan, isang malungkot ngunit makasaysayang araw. Ngunit sa pagkatalong iyon, nabuo ang isang simbolo, ang Bataan bilang sagisag ng pagtitiis at kabayanihan. Pagkatapos ng pagsuko, libo-libo sundalong Pilipino at Amerikano ang inutusan ng mga pwersang Hapon na maglakad mula Maribeles, Bataan at mula Orion papuntang San Fernando, Pampanga. Simula doon, isinakay sa tren patungong Capas, Tarlac. Ang rutang ito ay kilala ngayon bilang Bataan Death March. Sa haba ng paglalakad, sa init, gutom at pagod, maraming sundalo ang hindi nakarating sa dulo. Mahalagang tandaan, ang Death March ay alaala sa bawat Pilipino ng bawat henerasyon ay bilang sagisag ng katapangan, sakripisyo at dignidad. Ito rin ang naging inspirasyon upang makita ang katapangan at pagtitiis ng Pilipino. Sa pagtalakay natin nito, ang layunin natin ay edukasyon, hindi sensasyon. Mayroon ding guerrilla movement noong panahon na yon. Kaya hindi natapos ang laban nang bumagsak ang Bataan. Maraming Pilipino ang nagpatuloy sa pakikipaglaban bilang guerrilla fighters sa kabundukan, kasama ang ilang mga taga-Bataan. Nagtitipon sila sa mga liblib na baryo at bundok. Nagtatago ng mga armas, nakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad. Kaya nung bumalik ang puwersa ng Amerikano at Pilipino noong 1944 at 1945, naging mahalaga ang impormasyong ibinahagi ng mga gerilya sa pagpapalaya sa Pilipinas. Pagkatapos ng digmaan, itinayo ang mga bantayog at alaala sa Bataan. Ang dambana ng kagitingan sa Mount Samat, mga marker ng Death March sa lahat ng bayan. Ang Bataan ay naging pandaigdigang simbolo ng sakripisyo,
Katapangan, pag-asa sa gitna ng digmaan. Sa susunod na bahagi, Part 3, lipat naman tayo sa kasalukuyang ang Bataan ngayon. Paano nito inalagaan ang kasaysayan habang umuunlad sa modernong panahon. Ito ang Timeless Pilipinas Channel. Kung mahilig kang mag-throwback ng history at mga kwentong kagandahan at kasaysayan ng Pilipinas, abangan pa ang mga susunod kong video. Have a blessed day!